Instead na intindihin nyo ang tunay na problema ng bayan, ang iniintindi nyo impeachment. Wala na kayong ginawa kundi impeachment. Ano mapapala ng taong bayan sa impeachment? Kayo ang makikinabang dahil kayo ay mga tunay na salot ng lipunan. Pera-pera pa rin yan. Yan ay naatasan o nautusan para sirain ang mga Duterte. Sino naman maniniwala sa isang Trillanes? Alam naman natin na naiisa pundilyo yan. Nung mga panahon ng nag-aklas sila. Yan, sir, ano po masabi nyo sa DNF na hearing kahapon no, tungkol dun sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Sino yung mga attendee doon na gusto mong sagutin ko yung tanong mo na yan? Ang isa sa mga nakita natin na dumalo doon, no, at nag-witness, resource person ay si, itong pinakamaingay niyo na dating senador at tumakbong mayor ng Caloocan pero talo. Trillanes. Sa wakas daw, kinumpirma ng AMLAC yung kanyang mga nilabas na ebidensya. Nalungkot ako na hindi naniniwala yung mga kababayan natin nung una kung itong nilabas. Sana tuloy-tuloy na ito, sabi ni dating Senador Trillanes. Ikaw, Senator Trillanes, for your information, magkalugar tayo. Caloocan din ako. Ang pinagtataka ko sa iyo, bakit ang sobra ng ingay mo sa impeachment? Samantalang dun sa mali-maleta, wala kang kaingay-ingay. Ano yan? Bias ka masyado eh. Pangalawa, Ginoong Trillanes, ano ang karapatan mo na magpaimbestiga ng mga account o personal bank account o personal account ng mga Duterte o ni Sara Duterte o ni BP Sara Duterte? Ano ang karapatan mo, Ginoong Trillanes? Alam mo ba na malaki ang pagkakaiba ng impeachment sa anti-money laundering? Ang anti-money laundering o yung AMLAC, related yan sa criminal case. Ang pinag-uusapan dito ay impeachment na ang kahulugan ng impeachment ay yan ay pagtatanggal sa pwesto ng isang government official, removing from the office ng opisyalis ng gobyerno. Yun yung impeachment. That is not considered criminal case. Bakit mo ipinapasok ang isang bagay na may kaugnayan sa criminal case? At sino ka para magkaroon ng karapatan na mag-imbestiga o magbigay ng mga dahilan para sirain ang mga Duterte? Ano ang karapatan mo? Alam mo ba na meron tayong tinatawag na bank secrecy law? Na hindi mo dapat yan dahil yan ay jurisdiction na ng mga bangko at may karapatan silang hindi ibigay ang impormasyon sa mga katulad mo. At bakit ka naman nagkaroon ng kaugnayan dito sa impeachment? At bakit yan ang pinag-iinitan nyo, yung impeachment na yan na hindi naman dapat ma-impeach? Ngayon, kung kini-question mo yung malaking halaga o malaking pera ng BP Sara Duterte sa kanyang account, natural, negosyante yung mga yan, negosyante rin yung kanyang asawa at isang magaling na abogado rin na merong source of income. Kaya kung may pera man sila, pinaghirapan nila yun at malinis iyon, dinudumihan nyo lang, pinapasama nyo lang para ma-move o para magkaroon ng kapangyarihan ng impeachment na isinasampa kay BP Sara Duterte. Ang dami niyong nilalabag na batas. Alam niyo ba yun? Bakit hindi ka maingay sa mali-maliit ang nakawan ng pera? Ginoong Trillanes, bakit? Demoralization at pamumulitika yung ginagawa nyo dahil ayaw nyo nga makatakbo si BP Sara Duterte sa 2028 election. At kung sakali man, ano ang mangyari sa kasalukuyang Pangulo, ang papalit as per Constitution ay si BP Sara Duterte. Yan ang pinakaugat at dahilan kung bakit kayo nag-iingay sa impeachment na hindi naman dapat na ma-impeach.
Kini-question nyo yung malaking pera. Ba't hindi nyo questionin yung mga malalaking pera na merong mga ginto-ginto sa leeg na isang pangkaraniwang vlogger lang pero ang daming ginto, ang daming sing-sing na ginto, merong Mustang. Bakit hindi yan ang questionin nyo? Na wala namang source of income. Oh, isang hamak na Marcos loyalist vlogger. Oh, na ang daming ginto, meron pang Mustang na sasakyan na sophisticated car, mamahalin. Ba't hindi yan ang pagtuunan nyo ng pansin? Ba't hindi nyo pagtuunan ng pansin yung bulletproof car ng isang congressman na nagkakaalaga ng more than 20 million? Bakit hindi yan ang imbestigahan nyo yung sinturon na nagkakaalaga ng 35,000 pesos? Sinturon lang. Bakit hindi nyo imbestigahan yung bag na nagkakalaga ng 1.5 million ng isang congresswoman ng Marikina? Oh, bakit hindi nyo yan pagtuunan ng pansin? Bakit si Ma'am VP Sara Duterte na napakasimple ng pamumuhay, ang mga damit na nga, okay-okay pa yata minsan eh. Bakit yun ang iniimbestigahan nyo? Bakit yun ang inilalagay nyo sa pagsisira ng pagkatao? Mga ano kayo, salit kayo ng lipunan. Instead na intindihin nyo ang tunay na problema ng bayan, ang iniintindi nyo impeachment. Wala na kayong ginawa kundi impeachment. Ano mapapala ng taong bayan sa impeachment? Kayo ang makikinabang dahil kayo ay mga tunay na salot ng lipunan at kakalusin kayo kapag nagkaroon ng isang tunay na leader ang bansang Pilipinas. Yan ang kinatatakutan nyo. Kaya gumagawa kayo ng demoralization, gumagawa kayo ng political revenge, political motive para masira ang isa sa pinagkakatiwalaan ng mga mamayang Pilipino na VP Sara Duterte becomes President 2026 onward. Sir, may pangalawang question pa ko tungkol ulit kay na dating Senator Trillanes na. Kasi meron pa siyang payag dito, no? APRD, o dating Pangulong Duterte at magkakapatid na Duterte at Hanilet Avancenia na tumanggap daw ng daang milyong halaga ng cashier's check mula sa isang kilalang drug lord. Yan, pahayag po ito ni Senator Trillanes doon po sa hearing kahapon. Ano pong opinion nyo po doon? Dapat masampahan ng ano yan, libelous yan. Yung ginagawa mo, Ginoong Trillanes, libelous po yan. Kasi wala ka namang pagpapatunay, wala kang concrete evidence. Sinabi mo lang, binigyan, may pinakita kayong mga cheque, account na galing sa ganito. Asan ang pagpapatunay? Asan ang iyong personal knowledge na magbibigay ng isang document evidence o physical evidence na may connection nga talaga ang mga Duterte dun sa sinasabi mong drug lord? That is a hearsay. Hindi yan pwedeng paniwalaan pagdating sa korte. Kaya ano ang karapatan mo? At ano ang pagpapatunay mo? Sinabi mo lang, may tinanggap. Saan? Nakita mo ba na inabot kay VP Sara Duterte ang pera o yung cheque? Nakita mo ba na inabot ito sa mga Duterte, itong cheque? Nakita mo ba na sila talaga ay magkakasama na nag-aabutan ng pera at nagtatransact sa droga? Asan ang mga physical evidence mo? Asan yung mga concrete evidence mo? Para mapatunayan mo, ma-justify mo na talagang sila ay may kaugnayan doon sa sinasabi mong drug lord. Pati yung mga drug lord na nananahimik, nadadamay sa pinaggagawa mo. Masyado kang maingay na wala naman dapat na dahilan para mag-ingay ka. Ang mag-ingay ka doon sa mga makabuluhan, katulad ng mga mali-malitang nakawan, batahimik ka dyan. Sinisira nyo lang ang mga Duterte, that is a politics, politika. Masyado kayo namumulitika. Hindi nyo na iniintindi ang tunay na problema ng ating bansa at mamamayan. So tingin nyo po, sir, ano kayang, kasi matagal na to siyang matagal na siyang galit na galit sa mga Duterte. Since 2016 pa rin kasi itong nilalaban niya. Ano tingin nyo kaya? Bakit po kaya ganito na lang kalaki yung galit niya sa mga Duterte? Meron kasi yan, sa aking pananaw, sa aking opinion, meron talagang handler yan, merong umahawak dyan kay Ginoong Trillanes para gawin niya yung bagay na yan. Nakakakuha ng pera yan. Pera-pera pa rin yan. Yan ay naatasan o nautusan para sirain ang mga Duterte. Sino naman maniniwala sa isang Trillanes? Alam naman natin na naiisa pundilyo yan. Nung mga panahon ng nag-aklas sila,
Nung nagmutiny sila, ano nangyari? Naihi siya sa salawal niya. Oh, hinuli siya. Di ba? Kaya kung iba-background check mo, halos lahat ng mga naninira sa Duterte o mga witness o mga resource person, administrasyon laban sa mga Duterte ay mga hindi credible. Hindi credible yan si Trillanes. Dahil si Trillanes ay meron talagang bad background na pangyayari during the time na siya pa ay senator. Nakikipagsabwatan yan eh. Para maano ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Kaya he is not credible para maging resource person.